Karamihan talaga ay mas pinipiling sundin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pero ipagpapatuloy mo pa nga rin ba ito kung alam mo rin sa iyong sarili na hindi ito tama? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang kwento ng buhay ni Darren. 17 anyos pa nga lamang itong si Darren. Pero pagdating sa kalokohan, ay napakarami na nga rin niyang nagawa. Wala siyang interes sa pag-aaral. Ang tanging gusto lamang niya ay gumimik kasama ang kanyang mga kaibigan. Lahat na nga rin ng uri ng pagdidisiplina ay ginawa na rin sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero sadyang napakatigas ng kanyang ulo. At palagi nga niyang sinasagot ng pabalang ang mga ito. Isang araw, palihim niyang ginamit ang kotse ng kanyang daddy. Lasing nga siya noong mga oras na yun, pero pilit pa nga rin siya nagmaneho. Hindi rin naman siya gaano marunong magmaneho at wala rin siyang lisensya. Pero ginawa niya ito para makapagyabang sa kanyang mga kaibigan. Napakastig mo talaga, Darren. Naitakas mo na naman ang kotse ng daddy mo. Saad ng kaibigan niyang si Miko. Napangisi naman si Darren habang hawak ang manibela. Kahit nakainom, wala siyang katakot-takot na nagmamaneho. Sus, ako pa ba? Magaling ako Palibasa, takot kayo sa mga magulang nyo. Kaya hindi nyo kayang gawin yung mga ginagawa ko. Sa ating magkakaibigan, ako lang talaga pinakastig Pagmamayabang pa nga ni Darren. Ganun talaga pare Hindi naman kami kasing tapang mo. Iba talaga ang lakas ng loob mo Pero siya nga pala Darren, hinahanap pa na rin ng mga professors natin. Kailan ka ba ulit papasok? Si Eldo naman ang nagsalita. Ayoko nang pumasok. Hindi ko naman kailangan mag-aaral Bakit pa ako papasok? Ako lang din naman na magmamana ng kumpanya ng mga magulang ko. Saad ni Darren. Kung sa bagay nga pare, sobrang yaman talaga ng pamilya mo. Sigurado, hindi kayo mauubusan ng pera. Sambit pa ng kaibigan niyang si Elton. Oo naman. At hindi ako kayang tiisin ng mga magulang ko. Kahit anong kalokohan pa ang gawin ko, tutulungan pa rin nila ako. Pagmamalaki ni Darren. Patuloy pa nga siya nakipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan habang nagmamaneho. Pero unti-unti na nga rin niyang nararamdaman ang tama ng alak sa kanya. Hanggang sa hindi na nga rin niya naaaninag pa ang kalsadang tinatahak nila. Darren, muminto ka! May matandang tatawid! Uy Darren, umreno ka! Sigaw ng kaibigan niyang si Miko. Narinig ni Darren ang sinabi ng kanyang kaibigan. Pero huli na nga ang lahat. Dahil tuloy na nga rin niyang nasagasaan ang matandang babae. Natulala siya at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang manibela. Darren, napuruhan mo ata yung matanda. Sabi ni Miko. Hindi naman nakapagsalita pa si Elton sa sobrang gulat. Kahit natatalanta, bumaba si Darren mula sa kotse. Nakita niyang nakahandusay ang matandang babae sa kalsada at wala nga itong malay. Dali-dali nga nila itong binuhat, isinakay sa kotse at isinugod sa ospital. Noong makarating, ay agad na nga rin itong inansikaso ng mga doktor. Sa kabutihang palad naman, ay hindi naging malubha ang tinamong sugat ng matandang babae. Pero dahil wala nga pambayad sa ospital si Darren, agad na rin niyang tinawagan ang kanyang mga magulang. Kagaya na nga rin ng kanyang inaasahan. Sa telepono pa lamang, nagsisigaw na sa galit ang kanyang mga magulang. Pero kahit ano pang ang galit ng mga ito, hindi nga rin siya natiis ng kanyang mga magulang. Nagpunta pa rin sila sa ospital para tulungan siya. Kami na po talaga ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa po ng anak namin. Ginagawa naman po namin ang lahat para maging maayos siya. Pero napakatigas talaga ng ulo niya. Patawad po talaga. Paumanhinigi ng Alma. Ito ang nanay ni Darren. Nabayaran na rin po namin ang hospital bill mo. Ito rin po, tanggapin mo po ito. Saad naman na Ginoong Ruel. Kumuha ito ng cheque at calling card, tsaka ibinigay sa matanda.
Kung may kailangan ka ba po para sa pagpapagamot mo, tawagan mo lang po kami. Pangako, kami po ang bahala sa'yo. Hindi ka po namin tatakbuhan. Ibibigay na rin po namin sa iyo ang lahat ng tulong na pwede naming maitulong. Nako, maraming salamat sa inyo ha. Malaking tulong ang mga ito. Magiliw naman ang sagot ng matandang babae. Nakatayo lang naman sa gilid si Darin. Hinaya na lamang niya ang kanyang mga magulang na makipag-usap sa matandang babae. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na dahil sa kanyang kapabayaan, muntik na nga rin niyang tapusin ang buhay ng ibang tao. Lola, kung hindi mo pumamasamain, sana huwag na po kayo magsampa ng kaso laban sa anak namin. Nakakaawa rin naman kasi ang anak namin eh. Minor de edad pa rin po siya. Handa naman po kaming ibigay ang lahat ng kailangan mo. Muling sabi ng nanay ni Darin na si Ginang Alma. Oo naman, mukhang hindi naman sinasadya ng anak niyo ang nangyari eh. Tsaka hindi naman niya ako pinabayaan. Kitang-kita ko kanina kung paano siya nag-alala para sa akin. Saad ng matanda. Nakahinga naman ng maluwag si Darin sa kanyang narinig. Magsasalita na nga rin sana siya, pero sinanyasan siya ng kanyang mga magulang na tumahimik na lamang siya. Kung ganoon po, maraming salamat po talaga. O siya, hindi na rin po namin kayo abalahin pa. Magpahinga na po kayo. Uuwi na rin po kami dahil kakausapin pa rin po namin ang anak namin. Basta tawagan mo lang po kami kung mayroon pa po kayong kailangan. Sambit naman ni Ginoong Ruel. Matapos nga nilang kausapin ng matandang babae, ay si Darin naman ang kanilang binalingan. Darin, tara na. Napapitlag si Darin noong marinig ang boses ng kanyang ama. Kalmado lamang ito, pero alam niya sa kanyang sarili na nagpipigil lamang ng galit ang kanyang daddy. Huminga siya ng malalim, tsaka sumunod sa kanyang mga magulang. Kagaya ng kanyang inaasahan, pagkarating sa kanilang bahay, dito na nga inilabas ng kanyang mami at daddy ang kanilang mga galit. Ano Darin? Nakita mo na ba ang ginawa mo? Puro na lang talaga kalokohan ang nasa isip mo. Puro na lang din sakit sa ulo ang binibigay mo sa amin. Saad ni Ginoong Ruel. Ibang-iba ka talaga sa mga kapatid mo. Ginagawa naman namin ang lahat para magtino ka. Pero habang tumatagal, mas nagiging pasaway ka lang eh. Tingnan mo ngayon, pati ibang tao nadamay pa. Maging si Ginang Alma ay hindi na nga rin nakapagpigil pa. Mami, Daddy, relax lang po kayo. Ang mahalaga naman po, ligtas ang matanda. At hindi na rin po siya magkasampa ng reklamo laban sa akin. Pera lang naman pala ang katapat niya. Mabuti na lang, marami tayo nun. Pabalang ng sagot ni Darin. Dahil sa kanyang sinabi, lalong umusok sa galit ang kanyang mga magulang. Pambihira talaga Darin. Mukhang pati kami, wala na rin talaga magagawa sa'yo. Mabuti pa, lumayas ka na lang dito. Bulyaw na Ginoong Ruel, sabay tulak sa anak. Pero Daddy, saan naman po ako pupunta? Tanong ni Darin. Kahit saan. Kung gusto mo, tumira ka na lang sa lansangan. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Giit ni Ginoong Ruel. Napangang si Darin sa kanyang narinig. Masakit ito para sa amin. Pero kung ang ganitong paraan lang magpapatino sa'yo, gagawin namin. Baka sa ganitong paraan, mapagtatanto mo rin kung bakit namin ito ginagawa. Muling sambit ni Ginoong Ruel. Pero Daddy, ayoko pong umalis. Dito lang po ako. Mariing sabi ni Darin. Pero wala siyang narinig na sagot mula sa kanyang daddy. Sunod niyang binalingan ang kanyang mami. Mami, please naman. Sabihin mo kay Daddy, huwag na niya akong paalisin. Saan naman ako pupunta? Wala akong ibang pupuntahan. Pasensya ka na anak. Pero sa tingin ko rin, tama ang daddy mo. Ginawa na namin ang lahat na makakaya namin. Pero ngayon, mukhang kailangan mo na rin tumayo
sa sarili mong mga paa. Tutal naman anak, malapit ka na rin tumutong sa hustong edad. Kaya mo nang dumiskarte na mag-isa. Saad ni Ginang Alma. Natameme talaga si Darin. Hindi siya makapaniwala na ngayon itinataboy siya ng sarili niyang mga magulang. Saglit pa nga siya nanatili sa pagkakatayo. Umaasa siya na magbabago ang isip ng kanyang mga magulang. Pero sa halip na pigilan siya, pinag-impake pa nga siya ng mga ito. Noong maiabot na nga sa kanya ang mga maleta at kanyang mga gamit, wala na rin siya nagawa kung hindi tanggapin yun. Nangingilig ang kanyang mga luha habang naglalakad papaalis. Nagbaka sakali na lamang siya makituloy sa kanyang mga kaibigan na sila Elton at Miko. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Pero maging ang mga ito ay tinanggihan siya. Dahil doon, wala na nga siya nagawa kung hindi manatili na lamang sa lansangan. Habang nakatayo sa bangketa, ay mayroon siya nakitang karton. Kinuha niya yun at nilatag sa lupa. Bagamat hindi naman siya sanay, inapilitan na nga rin siyang humiga doon. Pinapapak na nga siya ng mga lamok doon, pero dahil sa kanyang pagod at antok, agad na nga rin siya nakatulog. Hoy, bumangon ka dyan! Sino ka ba? Bakit nandito ako sa pwesto namin? Biglang nagising ang ulirat ni Darin noong makaramdam ng matinding lamig. Doon lang niya napagtanto na basang-basa siya. Noong inangat niya ang kanyang tingin, ay nakita niya ang 3 binatilyo. May tattoo ang mga ito at maangas ang ekspresyon ng muka. Kayo ba ang bumuhos ng tubig sa akin? Tanong niya. Oo, kami nga. Bakit? May problema ba? Sagot ng isang binatilyo. Bakit niyo naman ginawa yun? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Saad ni Darin. Anong wala? Tingnan mo nga. Inaagawan mo kami ng pwesto. Sagot ng maangas na binatilyo. Hoy, payo ko lang sa'yo. Kung ayaw mong maupakan, umalis ka na. Doon ka nalang mamalimos sa kabilang kalsada. Pagbabanta pa ng isang binatilyo. Itinaas na nga nito ang kamao at mukhang hindi ito nagdadalawang isip na manakit. Sa sobrang kaba at takot ni Darin, dali-dali siyang tumayo. Kinuha ang kanyang mga gamit, tsaka kumaripas ng takbo. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa isang kanto. Dumingali nga siya sa paligid. Nakahinga siya ng maluwag noong mapagtanto na nakalayo na nga siya. Umupo na nga lamang siya sa lupa para makapagpahinga. Dumaan pa nga ang ilang oras hanggang sa nakaramdam siya ng matinding gutom. Kumakalam na nga ang kanyang sikmura, pero wala siyang pera para makabili ng pagkain. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dati, napakarami niyang kaibigan dahil nililibre niya ang mga ito. Kahit magkano pa nga rin ang kanyang gastusin noon sa loob ng isang araw. Pero ibang-iba na nga ang kanyang kalagayan ngayon. Kung nakinig lamang siya noon sa kanyang mga magulang, hindi nga siya mapupunta sa ganitong sitwasyon. Grabe naman. Ano ba itong nangyari sa akin? Hindi ko na alam kung paano ko pa maitatawid ang gastusin sa pang-araw-araw. Ano nang gagawin ko? Saad niya sa kanyang isip habang nakatingala sa langit. Dahil wala na nga siyang ibang aasahan pa, napilitan na nga lamang siyang mamalimos. May mga taong mabubuti ang puso na nagbibigay sa kanya ng tulong, gaya na lamang ng pagkain at pera. Pero napakarami nga rin ang pinandidirihan siya. Ang iba pa nga ay sinasaktan at tinataboy siya. Isang umaga ay nangangatog ang mga tuhod ni Darin dahil sa sobrang gutom. Pero kahit na ganoon, pinipilit pa nga rin niya maglakad. Pupunta siya sa simbahan para doon mamalimos. Araw ng linggo, kaya sigurado nga rin na maraming tao doon. Iho, ayos ka lang ba? Bakit namumutla ka? Napalingon si Darin sa pinanggalingan ng boses. Napansin nga niya ang isang matandang lalaki na mayroong bitbit na bilao na naglalaman ng mga kakanin.
Nahihilo po kasi ako dahil dahil sa gutom. Sagot niya habang nanginginig ang kanyang boses. Ganoon ba? Kung gusto mo, sa'yo na lang itong biko. Masarap ito. Ako mismo nagluto nito. Sabi ng matandang lalaki. Inabot nga nito sa kanya ang kakanin. Pero Manong, wala po akong pambayad eh. Malulugi ka lang po kapag tinanggap ko yan. Wala po talaga akong kapera-pera. Sambit niya. Ayos lang yun, iho. Hindi ko naman matitiis na makita ka nagugutom. Sige na, kainin mo na yan. Giit ng matandang lalaki. Bagamat nahihiya, tinanggap na nga rin ito ni Darin at agad na nga rin niya itong kinain. Hinay-hinay ka lang, iho. Baka mabulunan ka. Ito ang tubig ko. Uminom ka. Sambit ng matanda. Inabot nga nito ang bote ng mineral water. Salamat po talaga, Manong. Tinanggap ni Darin ang tubig tsaka nilagok. Walang anuman. Tawagin mo na lang akong Lolo Romeo. Ikaw, iho. Anong pangalan mo? Tanong ng matanda. Ako po pala si Darin. Tugon naman niya. Siya nga pala. Bakit ka nandito sa kalsada? Nasaan ang pamilya mo? Sa tingin ko naman sa'yo, mukhang maayos yung pinanggalingan mo eh. Pero bakit namamalimos ka? Panguusisa ng matanda. Bigla namang dumilim ang mukha ni Darin sa lungkot. Napayoko na lamang siya, tsaka sumagot. Pinalayas na po ako nila mami at daddy. Dahil na po sa katigasan ng ulo ko. Mukhang wala na rin po silang pakialam sa akin. Nagsawa na rin po sila sa ugali ko. Kaya pala mag-isa ka lang. Ganyan pala nangyari. Pero iho, saan ka naman tumutuloy ngayon? Tanong ni Lolo Romeo. Depende po eh. Kung saan na lang po ako maabuti ng antok, doon na lang po ako natutulog. Nabubuhay na lang po ako sa pamamalimos. Kung mayroong magbigay sa akin, swerte po. Makakain po ako. Pero kung wala naman po, titiisin ko na lang po ang gutom. Sagot ni Darin. Pero iho, napakadelikado sa kalsada. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa bahay ko. Doon ka na lang muna tumira. Paanyaya ng matanda. Tila pumalakpak ang tenga ni Darin sa kanyang narinig. Opo, sige po. Sasama na lang po ako sa iyo. Pangako po, hindi po ako magiging pabigat. Tutulong po ako sa mga gawaing bahay. Saad niya. Nakakatuwa naman dahil mayroon ako makakasama. Sa totoo lang kasi, mag-isa lang ako sa buhay. Saad ni Lolo Romeo. Pero siya nga pala Darin, bago tayo umuwi, doon muna tayo sa simbahan ha. Kailangan ko pang ubusin ang mga tinda ko. Sige po Lolo Romeo, wala pong problema. Sasamahan po kita. Tutulong na rin po ako sa pagbebenta. Magilo na tugon ni Darin. Noong makarating sa tindahan, ay tinulungan na nga niya ito sa pagtitinda. Dinumog nga sila ng mga customer, kaya mabilis nga rin naubos ang mga kakanin. Noong makapagligpit na nga ng mga gamit, ay inakay na nga siya ni Lolo Romeo patungo sa bahay nito. Tara iho, pasok ka. Pagpasensya na muna ang bahay ko ha. Maliit lang talaga to eh. Paanyaya ni Lolo Romeo. Noong makapasok, ay ginala ni Darin ang kanyang tingin sa buong bahay. Napansin niya na maliit lamang iyon at gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ibang-iba nga ang bahay na ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero wala rin naman siya sa lugar para magreklamo. Ang mahalaga ngayon ay hindi na nga siya maninirahan pa sa kalsada. Huwag ka pong humingi ng paumanhin. Kahit po simple lang ang bahay mo, alam ko naman po na punong-puno ng pagmamahal ang taong nakatira dito. Sambit ni Darin.
Napangiti naman si Lolo Romeo sa kanyang sinabi. Mabait ka rin naman palang bata kahit ganyan ka eh. Basta iho, tandaan mo, pwede kang manatili dito sa bahay ko kahit hanggang kailan pa gusto mo. Ituring mo na lang din ako bilang tunay mong lolo. Salamat po, Lolo Romeo. Magiliw naman ang sagot ni Darin. Sobrang saya nga rin niya dahil mararamdaman na nga niya ulit kung paano magkaroon ng pamilya. Dumaan na mga araw at patuloy na naging maayos ang samahan nila Darin at Lolo Romeo. Kagaya ng ipinangako ni Darin, itinulungan niya si Lolo Romeo. Sa tuwing uuwi ito galing sa pagtitinda, hindi nga niya ito pinapakilos sa bahay. Siya na nga mismo ang naglilinis at nagluluto. Isang gabi, naglatag na nga siya ng banig. Humiga na nga siya at akmang pipikit na ang kanyang mga mata. Pero narinig niya ang boses ni Lolo Romeo. Darin na po, gusto mo pa bang bumalik ulit sa pag-aaral? Tanong nga nito sa kanya ng seryoso. Sa totoo lang po, Lolo Romeo. Opo, senior high school lang po kasi ang natapos ko eh. Nag-drop out po kasi ako noon sa kolehiyo dahil wala akong interes sa pag-aaral noon. Pero ngayon po napagtanto ko, mali po pala yun. Na-realize ko po kung gaano kahalaga ang edukasyon. Ngayon po na wala ako natapos, hirap na hirap rin po ako sa paghanap ng trabaho. Tugon ni Darin. Sige iho, kung gusto mo, pag-aaralin kita. May kaunti naman akong ipon dito. Kayang-kaya kitang pag-aralin. Saan ni Lolo Romeo? Umarko ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Darin. Talaga po? Pag-aaralin mo po ako? Sambit niya. Oo naman. Pero Darin, sa pampublikong paaralan lang ha. Yun lang kasi ang kaya ko eh. Saan ni Lolo Romeo? Ayos lang po yun sa akin, Lolo. Maraming salamat po. Pangako po, mag-aaral po ako ng mabuti. Masayang sagot ni Darin. Alam po yun, iho. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya mo yan. Saan ni Lolo Romeo? Kinalaunan, nakapag-enroll na nga rin si Darin sa kolehiyo. At tulad ng kanyang sinabi, inagsipag talaga siya ng pag-aaral. Ipinakita niya ang kanyang tunay na kakayahan kahit sa pampublikong universidad lamang siya nag-aaral. Isang beses, habang naglalakad sa campus, ay mayroong tumapik sa kanyang likod. Darin, ikaw na ba yan? Natamemeng nga si Darin noong makita ang isang pamilyar na babae. Ito ay si Bella. Mestiza ang kutis nito dahil Filipino-British nga ito. Kaklase niya ito noong nag-aaral pa siya ng senior high school. Bella, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Siyempre naman, kaya ako nandito. Dito ako nag-aaral. Sagot ni Bella. Pero bakit dito? Kaya mo namang mag-aaral sa mamahaling universidad. Mayaman kayo ah. Tanong ni Darin. Mas gusto ko kasi dito dahil dito nag-aaral ang mga kaibigan ko. Tsaka para rin naman sa akin, mas maganda mag-aral dito compared sa mga private university eh. Eh ikaw Darin, bakit nandito ka? Don't tell me, dito ka rin nag-aaral. Di ba mayaman din kayo? Tama ka. Nag-aaral nga rin ako dito. Pero irregular student lang ako. Noong second semester lang kasi ako nag-enroll. Siguro nabalitaan mo rin naman ang nangyari sa akin. Yun ang dahilan kung bakit dito ako ngayon pumapasok. Nahihiyang sagot ni Darin. Hindi rin kasi siya masyadong close kay Bella. Hindi nga rin niya akalain na papansinin siya nito. Okay lang yun Darin. Masaya ako para sa'yo. At least, naging maayos na ang buhay mo ngayon. Ituloy-tuloy mo lang ang pagbabago mo Darin. Magiging maayos din ang lahat. Pero Darin, matanong ko lang din. Hindi ko ba talaga uuwi sa inyo? Naririnig ko lang kasi eh.
Matagal ka na rin daw hinahanap ng mga magulang mo. Nagsisisi na nga daw sila na pinaalis ka nila. Sigurado nga rin, nag-aalala na rin sila para sa'yo. Kaya mabuti pa Darren, umuwi ka na. Sambit ni Bella. Hindi Bella, ayoko rin talagang umuwi pa hanggat wala pa ako napapatunayan. Please, wag mong sasabihin sa kanila na nakita mo ako ha. Wala naman silang dapat ipag-alala sa akin dahil maayos ang lagay ko. May tumulong sa akin at siyang nagpapaaral sa akin ngayon. Saad ni Darren. Sige Darren, hindi ko alam kung ano ang plano mo, pero igagalang ko ang desisyon mo. Saad naman ni Bella. Hindi nga rin akalain ni Darren na habang siya ay nag-aaral sa university, mapapalapit nga siya kay Bella. Palagi nga siya nitong tinutulungan sa tuwing nahihirapan siya sa kanyang mga subject. Ipinakilala na nga rin niya ito kay Lolo Romeo at nagkasundo naman ng mga ito. Kinalaunan ay naging kaibigan na nga rin niya si Bella. Hindi niya maitatanggi na unti-unti na nga rin nahuhulog ang loob niya para dito. Pero pinigilan na nga lamang niya ang kanyang damdamin. Hindi pa ito ang panahon upang umibig siya dahil marami pa nga rin siyang gustong patunayan sa kanyang sarili. Patuloy siya nagsipag sa pag-aaral hanggang sa lumipas ang mga taon at nakapagtapos na nga rin ng kolehiyo si Darren. Dumalo nga si Lolo Romeo sa kanyang graduation at ito nga rin ang kanyang kasama na umakyat sa entablado. Naging napakasimple nga lamang din ang selebrasyon sa graduation ni Darren dahil noong matapos ang seremonya, nagtungo lamang sila sa karinderya para doon magdiwang. Pinabati kita Darren, napakahusay mo. Magilo na sabi ni Lolo Romeo. Salamat po Lo. Sa wakas, makakabawi na rin po ako sa iyo. Kapag nakapagtrabaho na po ako, hindi mo na po kailangan magtinda ng kakanin. Saad ni Darren. Hindi mo naman kailangan gawin yun Darren. Kusang loob kitang tinulungan. Hindi ako naghihintay ng anumang kapalit. Sagot ni Lolo Romeo. Pero gusto ko pong gawin yun. Tumatanda ka na rin po Lo. Hindi ka po pwedeng magtinda habang buhay. Giit ni Darren. Sige ba Darren? Kung yan talaga ang gusto mo eh. Basta Darren, pagbutihan mo lang palagi ang mga ginagawa mo. Sambit ni Lolo Romeo. Ngumiti naman si Darren bilang tugon. Yun lang at nagpatuloy na nga rin sila sa pagkain. Kinalaunan, natanggap na nga rin niya ang kanyang diploma. Hindi na nga rin nag-aksaya pa si Darren ng panahon at agad siya naghanap ng trabaho. Isang beses, kakatapos lamang ng kanyang job interview, tumatagaktak pa nga ang kanyang pawis habang naglalakad sa ilalim ng araw. Kagaya ng dati, sinabi ng recruiter na tatawagin na lamang siya. Palaging ganito na lamang ang naririnig ni Darren sa tuwing siya ay nag-a-apply. Pero ni isa nga sa mga nagsabing yun ay hindi naman tumawag sa kanya. Maya-maya, huminto ang isang kotse sa kanyang harapan at bumaba mula doon si Bella. Uy Darren, tara na, sakay ka na. Nagulat nga rin si Darren noong makita niya si Bella. Kaagad namang tumango si Darren tsaka sumakay sa kotse ng dalaga. Saan ka ba galing? Bakit parang pagod na pagod ka? Tanong ni Bella habang nagmamaneho. Wala. Galing lang ako sa interview. Pero yun nga lang, mukhang hindi na naman ako tanggap. Wala eh. Pare-pareho lang sila ng sinasabi. Tatawagan na lang ako. Paano na kaya ako makakabawi kay Lolo Romeo? Ewan ko ba talaga sa mga employers? Sobrang taas kasi ng standards nila. Saad ni Darren, nahalata nga sa kanya ang lungkot na kanyang nararamdaman. Darren, wag ka na lang kaya magtrabaho. Magtayo ka na lang ng negosyo mo. Di ba nagtitinda naman ng kakanin si Lolo Romeo? Tulungan mo siyang mapalago yun. Suwestyon ni Bella. Napailing naman si Darren. Sana nga talaga Bella, ganoon lang kadali yun. Pero yun nga lang, wala pa akong puhunan eh.
Wala rin talaga akong kapera-pera. Sus naman Darin, nandito naman ako eh. Tutulungan kita. Papahiramin kita kahit magkano para magkaroon ka ng puhunan. Sambit ni Bella. Sigurado ka ba Bella? Paano naman kung hindi magtagumpay yung business na yun? Anong ibabayad ko sa'yo? Sabi ni Darin. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganun. Nakatitiyak ako. Magiging successful yun. Magtiwala ka sa sarili mo. Ako nga, naniniwala sa iyo eh. Sambit ni Bella. Dahil sa kanyang narinig, ay nabuhayan ng loob si Darin. Kung ganoon Bella, tinatanggap ko na ang alok mo. Maraming salamat sa tiwalang ibinigay mo. Wala yun Darin. Sino-sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo lang din, di ba? Saad ni Bella. Noong matanggap ni Darin ang perang ipinahiram sa kanya ni Bella, agad niya kinausap si Lolo Romeo. Sinabi nga niya dito ang kanyang mga plano. Natuwa naman sa kanya ang matanda at agad nga itong pumayag sa kanyang nais. Ibinahagi nga rin ito ang secret recipe sa mga kakanin na niluluto nito. Pinag-isipan niyang maigi ang marketing strategy na kanyang gagawin. Hanggang sa gumawa siya ng online shop. Ipinopost nga niya doon ang mga kakanin na kanyang ibinebenta. Sa kabutihang palad, tinangkilik nga yun ng mga customer. Araw-araw ay dagsa talaga ang mga orders na kanyang natatanggap. Minsan nga, naaligaga na rin siya dahil hindi na nga rin niya alam kung ano ang kanyang unang gagawin sa dami ng mga orders. Maging si Lolo Romeo ay sobrang abala. Hanggang sa napagpasyahan nga nila na kumuha na rin ng mga tauhan upang mayroon silang katuwang. Masyadong naging abala si Darin. Hanggang sa hindi na nga rin niya namalayan ang paglipas ng mga taon. Kasabay noon, mas lalo pa nga rin kumanda ang takbo ng negosyo niya. Noong mas lumaki pa nga rin ang kanyang mga kita, nakapagbukas na nga rin si Darin ng 3 physical shops na ipaayos na nga rin niya ang bahay ni Lolo Romeo at nakabili na nga rin siya ng sarili niyang kotse. Hanggang ngayon Darin, hindi pa rin ako makapaniwala na atin ang lahat ng ito. Nakakatuwa talaga. Ibang-iba na ito kumpara noon. Saad ni Lolo Romeo. Abot tenga ang ngiti nito habang pinagmamasdan ang laman ng kanilang bank account. Lolo, maniwala ka na po. Pwede mo na pong bilhin ang lahat ng gusto mo. Kahit ano pa po. Sabi ni Darin. Wala naman ako naiisip bilhin. Ipunin nilang natin ang lahat ng ito. Sabi ni Lolo Romeo. Ikaw po ang bahala Lolo. Alis lang po ako ha. Maiwan po muna kita. Sagot naman ni Darin. Sige apo, mag-iingat ka. Tugon ni Lolo Romeo. Ngiti naman ang naging sagot ni Darin. Nagtungo na nga rin siya sa garahe at sumakay sa kanyang kotse. Nagmaneho na nga siya papunta sa kumpanya ni Bella. Noong makarating, dumiretso na nga rin siya sa opisina ni Bella. O Darin, kamusta? Bakit napadalo ka ata? Tanong ng dalaga noong mapansin siya nito. Nagpunta lang ako dito Bella dahil may ibibigay ako sa'yo. Ito nga pala yung puhunan na pinautang mo sa akin noon. Saad ni Darin habang inaabot ang tseke. Ako Darin, wag na. Diba, sinabi ko naman sa'yo noon, hindi mo na ako kailangang bayaran. Ang gusto ko lang talaga, matulungan ka. Pagtanggi ni Bella. Pero Bella, ayoko naman magkaroon ng utang sa babaeng liligawan ko. Sambit ni Darin. Bigla namang natigilan dito si Bella. Ha? Ano ulit? Ano ulit yung sinabi mo? Pagkabigla ni Bella. Hindi mo ba narinig? Sabi ko Bella, gusto kitang ligawan.
Ayoko rin kasing isipin mo na pera lang ang habol ko sa'yo. Kaya ibinabalik ko na to sa'yo. Kung alam mo lang, noong college pa lang tayo, mayroon akong gusto sa'yo. Kaya lang, hindi kita maligawan. Dahil noong mga panahong yun, walang-wala pa talaga ako. Wala pa akong maipagmamalaki sa'yo. Pero ngayon, natupad ko na ang mga pangarap ko. Kaya lalaksan ko na rin ang loob ko. Yun ay kung okay lang sa'yo, naligawan kita. Pero Darren, sigurado ka ba? Maitanong ko lang, ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Pagtataka ni Bella. Tinatanong pa ba yan? Bukod sa napakaganda mo, Bella, sobrang bait mo. Sa tuwing nahihirapan ako, ikaw palagi ang nagpapalakas ng loob ko. Kaya please Bella, sana naman, hayaan mo akong ligawan ka. Sambit ni Darren. Sige na nga. Pero Darren, huwag kang papakasigurado ha. Alam mo naman, lahat ng bagay dapat pinaghihirapan. Sabi ni Bella. Syempre naman Bella, alam ko yan. Handa akong ipakita na totoo ang lahat ng ito. Magiliw na sambit ni Darren, tsaka hinaplos ang pisngi ng dalaga. Tinupad nga rin niya ang kanyang sinabi. Ginawa niya ang lahat upang suyuin si Bella. Sa tuwing kasama niya ito, ipinaparamdam niya ang kanyang wagas na pag-ibig para dito. Maging ang mga magulang ni Bella ay nililigawan niya rin. Hindi nagtagal, nasungkit na nga rin niya ang matamis na oo ng dalaga. Naging masaya nga talaga ang kanilang relasyon hanggang sa tumagal na nga rin sila ng ilang buwan. Batid niya na si Bella ang babae na gusto nga rin niya makasama habang buhay. Kaya hindi na nga rin siya nagpatumpik-tumpik pa. Isang gabi, ipinareserve nga niya ang restaurant para sa kanilang dalawa ni Bella. Tiniyak nga rin niya na nakahain ang mga paboritong pagkain ni Bella. Umupa nga rin siya ng banda upang tugtugin ang kanilang team song. Ikaw talaga Darren, palagi ka nalang may pasabog. Masyado mo namang pinaghandaan ang dinner date natin. Hindi pa naman natin anniversary eh. Hirit ni Bella. Tama ka Bella. Pero kasi, napaka-espesyal ng araw na ito. Saad ni Darren. Bakit naman? Ano bang meron? Birthday mo ba? Pagtataka ni Bella. Humugot ng malalim na hininga si Darren. Kinuha niya ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya yun, tsaka lumuhod. Bella, alam ko na ilang buwan pala ang relasyon natin. Pero sigurado na ako sa'yo. Ikaw lang ang babae na gusto kong pakasalan at magiging ina ng mga magiging anak natin. Bella, will you marry me? Bigla talagang gumuhit ang napakatamis ng ngiti sa mga labi ni Bella. Oo naman Darren. Ikaw rin talaga ang nakikita kong lalaki sa future ko. Ikaw lang talaga ang gusto ko. Wala na rin akong gustong ibang makasama. Wala nang iba. Tila kiniliti ang tenga ni Darren sa kanyang narinig. Agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ng dalaga. Pangako Bella, mas lalo pa kitang mamahalin. Hindi mo pagsisihan ang desisyon mong ito. Sambit ni Darren. Alam ko yun Darren. Excited na rin ako na ikasal sa'yo. Pero paano naman makakadalo ang mga magulang mo sa kasal natin? O hanggang ngayon, hindi pa kayo nagkakaayos? Tanong ni Bella. Napasinghal naman si Darren. Tama ka. Mukhang ngayon, panahon na rin para magpakita na ako sa mga magulang ko.
Gusto ko na rin ayusin ang lahat. Mabuti yan, Darren. Sigurado, matutuwa talaga sila kapag nakita ka nila. Saad ni Bella. Tumango naman si Darren bilang tugon. Maya-maya, isinayaw na nga rin niya ang dalaga. Para sa kanila, ang gabing ito ang pinakamasayang gabi sa kanilang buhay. Batid niya na mayroong punto ang kanyang nobya, pero humanap nga rin muna siya ng tamang tiyempo. Hindi niya kasi alam kung paano haharapin ngayon ang kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon nga rin siya ng lakas ng loob na umuwi sa kanilang bahay. Noong makita nga siya ng mga ito, ay gulat na gulat talaga sila. Ah, anak? Ikaw na ba yan, Darren? Saad ni Ginang Alma. Naluha nga ito sa sobrang tuwa. Oo, Mami. Ako nga po ito. Masaya po ako na makita po ulit kayo. Matagal ko pong hinintay ang pagkakataong ito. Ang araw na ito. Saad ni Darren. Ang laki mo na, anak. Binatang-binata ka na. Kung alam mo lang, sobra kami nag-alala para sa'yo. Patawarin mo kami, Darren. Hindi ka namin dapat pinalayas noon. Hindi dapat namin ginawa yun. Saad ni Ginoong Ruel. Kalimutan na po natin yun. Kung tutuusin, marami na po akong nalaman. Marami na po akong natutunan. Simula noong tumira po ako sa lansangan. At saka nakilala ko po si Lolo Romeo. Kahit hindi po kami magkaano-ano, kinukup niya po ako. Pinaaral niya po ako at tinuring bilang tunay na pamilya. Saad ni Darren. Napakabait naman niya. Maraming salamat sa kanya. Gusto namin siya makilala para makapagpasalamat kami ng personal. Alam namin siya rin ang dahilan kung bakit nagbago ka. Sabi naman ng kanyang daddy na si Ginoong Ruel. Opo, Daddy. Ipapakilala ko po kayo sa kanya. Kinabukasan, dinala na nga rin niya ang kanyang mga magulang sa bahay ni Lolo Romeo. Noong makita ng mga ito ang matanda, panay pasasalamat ang sinasabi nila. Sinubukan pa nga ng mga ito na magbigay ng malaking regalo, pero tinanggihan nga yun ni Lolo Romeo. Tila wala nang mahiling pa si Darren dahil nangyari na nga ang lahat ng kanyang pinapangarap. Kinalaunan, napagpasya na nga rin niyang umuwi na sa kanilang bahay. Hindi naman siya pinigilan pa ni Lolo Romeo. Ayon dito, panahon na nga rin upang muli niyang makasama ang kanyang mga magulang. Hindi naman siya mag-aalala para sa matanda dahil mayroon na nga itong caregiver ngayon. Nangako nga rin siya na palagi niya itong dadalawin. Noong makauwi na nga siya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Bumawi ang mga ito sa kanya. Hindi na nga siya sinasermonan ng mga ito, bagkus ay parang bata siya na inaaruga ng mga ito. Hindi nagtagal, tuluyan na nga rin kinasal si Darren at Bella. Mas naging masaya pa ang kanilang relasyon hanggang sa binayaan na nga sila ng anak na babae. Isang gabi, kakauwi lamang niya mula sa trabaho. Nakita niya ang kanyang misis na nakaupo sa sala. Mamahal, bakit gising ka pa? Tanong niya sa kanyang asawa. Darren, hinihintay talaga kita dahil mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Sambit ni Bella. Ano yun? Tanong ni Darren. Kanina kasi, nakausap ko ang mami at daddy ko. Gusto nila na pumunta tayo sa Europe para doon naman nirahan. Naisip ko nga rin na mukhang tama sila. Mas mabibigyan natin ng magandang kinabukasan ang anak natin kapag nandoon tayo.
Pwede tayong tulungan ng mga magulang ko para magtayo ng bagong negosyo doon. Saad ni Bella. Tumingin sa kawalan si Darren. Tila malalim ang kanyang iniisip. Hanggang sa napagtanto niya na may punto nga rin ang kanyang misis. At gusto nga niyang ibigay kung ano man ang kagustuhan nito. Sige Bella, kung yun ang gusto mo. Sige, pumapayag ako. Sagot niya. Salamat talaga honey. I love you. Saad ni Bella. Niyakap siya nito sa sobrang tuwa. Inasikaso nga ni Darren ang mga dokumento na kanilang kakailanganin. Noong malaman nga rin ito ng kanyang mga magulang at mga kapatid, nagdesisyon nga rin ng mga ito na sumama na lamang sa kanila. Maninirahan na nga lamang daw sila sa Europe para hindi na nga sila magkahiwalay pa. Pero bago nga rin umalis, hindi nga rin nakalimutan ni Darren na bumisita kay Lolo Romeo. Lolo, maraming salamat po sa pag-aalaga mo sa akin ha. Hindi po kita makakalimutan. Palagi po kitang tatawagan. Sambit niya. Sige iho, aasahan ko ang tawag mo. Huwag mo akong alalahanin. Ako na rin ang bahala sa mga business natin. Pamamahalaan ko yun ng maayos. Mag-iingat ka doon ha. Sambit ni Lolo Romeo. Nakangiti nga ito, pero bakas sa mga mata nito ang lungkot. Nangilid nga rin ang luha sa mga mata ni Darren. Masakit para sa kanya na iwanan ang matanda na tumulong at umaruga sa kanya. Pero kailangan nga rin niyang pagbigyan ang hiling ng kanyang asawa. Niyakap na nga lamang niya ito ng mahigpit bago umalis. Kinalaunan, bumiyahe na nga rin siya at ang kanilang buong pamilya patungo sa Europe. Ibang-iba na nga ang kanyang buhay doon, kaya matinding adjustment nga rin ang kanyang ginawa. Sa tulong ulit ng kanyang misis, nakapagpatayo nga siya ng Filipino restaurant doon. Sa kabutihang palad, tinangkilik nga rin yun. Hindi lamang ng mga Pinoy, pati na rin ng iba't ibang mga lahi. Naging tutok nga siya sa pagpapatakbo ng negosyo at pagiging padre de pamilya. Kaya nakaligtaan na nga rin niya si Lolo Romeo. Sa sobrang busy nga niya, nakalimutan na nga niyang tawagan ito para kamustahin. Tiwala naman kasi siya na magiging maayos ang lagay ng matanda dahil limpak-limpak ang laman ng kanilang bank account bago nga siya umalis. Dumaan nga ang isang dekada hanggang sa tuloy na nga rin siya naging komportable sa buhay niya sa Europe. Nakapag-ipon na nga rin siya para sa kanyang pamilya. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing ang kanyang tulog, napanaginipan niya si Lolo Romeo. Umiiyak ito at tila humihingi ng tulong. Noong magising siya, umaagos ang mga luha ni Darren. Pakiramdam niya kasi ay totoong totoo ang kanyang panaginip. Ilang beses pa nga paulit-ulit ang panaginip na yun, hanggang sa hindi na nga siya mapakali. Napagpasyahan nga ni Darren na umuwi muna sa Pilipinas para puntahan si Lolo Romeo. Iniwan muna niya ang kanyang misis. Pagkarating sa Pilipinas, kaagad siya dumiretso sa bahay ni Lolo Romeo. Kumatok siya sa pinto at agad naman itong bumukas. Pero hindi pamilyar ang lalaking sumalubong sa kanya. Magandang araw. Anong kailangan mo? Tanong ng lalaki. Magandang araw din po. Hinahanap ko po si Lolo Romeo. Nandiyan po ba siya? Tanong ni Darren. Naku, wala siya dito. Hindi na po siya ang may-ari ng bahay na ito. Matagal na pong naibenta niya ito sa amin. Sambit ng lalaki. Napanganga naman si Darren sa kanyang narinig. Pero nasan siya?
Tanong niya. Malay ko po, hindi ko rin po alam. Tila walang pakialam na sabi ng lalaki. Pati ni Darin na wala nga siya makuhang impormasyon mula dito. Kaya kaagad na nga rin siyang umalis. Sunod nga siya nagpunta sa mga physical shops ng kanilang negosyo na kanyang iniwan dito. Pero nawin lang talaga siya sa kanyang nalaman dahil nagsara na rin pala ang mga yun. Hindi na nga niya alam kung saan matatagpuan si Lolo Romeo. Wala na nga rin kasi sa kanya ang contact number nito. Pero alam nga rin niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang mahanap si Lolo Romeo sa lalong madaling panahon. Tiyak nga rin kasi na kailangan nito ng kanyang tulong. Sinuyod niya ang buong lugar nila hanggang sa dumaan ng mga linggo. Pero hindi pa nga rin niya mahanap si Lolo Romeo. Habang tumatagal, mas lalo nga siya nag-aalala para dito. Isang araw, habang namimili sa grocery store, ay napansin niya na nagkakagulo sa may likuran niya. Nagtaka naman siya kung ano ang nangyari. Kaya nakiisosyo na nga rin siya dito. Laking gulat niya noong makita nakadapa sa sahig si Lolo Romeo at kinukuyog nga ito ng mga staff ng store. Itigil niyo yan! Huwag niyong saktan ng lolo ko! Sigaw niya. Agad niyang itinulak ang mga staff at niyakap ang matanda. Sir, sigurado ko po ba? Lolo mo po siya? Magnanakaw yan eh. Saad ng lalaki. Sumikunda nga rin dito ang ilang staff. Nagkulat si Darin sa kanyang narinig. Agad niyang binalingan si Lolo Romeo. Lolo Romeo, totoo po bang sinabi nila? Tanong niya. Nakakaya naman. Nandito ko pala, Darin. Pero oo. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil nagugutom na ako. Gutom na ako. Wala kasi nagbibigay ng limos sa akin eh. Paliwanag ng matanda. Oh, narinig mo yun? Inamin niya ang ginawa niya. Kaya ngayon, ipapakulong namin siya. Saad ng manager. Pakiusap. Huwag niyo pong gawin yun. Handa akong bayaran ang lahat ng kinuha niya. Kung gusto niyo, dodoblihin ko pa. O triple pa. Sampit ni Darin. Nagkatingin na naman ng mga manager at mga staff. Tila nag-uusap ang kanilang mga mata. Sige na nga. Pumapayag na kami. Pero gaya ng sinabi mo, bayaran mo ang lahat ng kinuha niya. Tumango naman si Darin bilang tugon. Dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa at binayaran ang lahat ng kinuha ni Lolo Romeo. Inakay na nga niya papalabas si Lolo Romeo at isinakay sa kanyang kotse. Lo, ano po ba talaga nangyari? Di ba may pera at negosyo akong iniwan sa'yo? Nasaan na po ang mga yun? Tanong niya. Biglang nangilid ang mga luha ni Lolo Romeo bago nagsalita. Pasensya ka na, Apo. Niloko kasi ako ng ibang mga empleyado natin. Pinagnakawan nila ako hanggang sa naubos ang pera ng negosyo at nagsara yun. Pinaikot-ikot nila ako dahil matanda na ako. Niloko lang nila ako. Nagsakit din ako. Kaya kinailangan kong ibenta ang bahay na pinagawa mo. Wala na rin ang caregiver ko dahil hindi ko na siya kayang pasweldohin. Kaya ngayon, ito, walang-wala na ako at mag-isa na lang ako. Pagkukwento nito, nahabag talaga si Darin sa pinagdadaanan ng matanda. Ako po ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Pinabayaan po kita, Lolo Romeo. Kaya nagkaganyan ka. Pero wag pong mag-alala. Babawi po ako sa'yo. Hindi ka na po ulit maghihirap. Salamat naman, Apo. Dahil naalala mo pa rin ako.
Akala ko kasi nakalimutan mo na ako dahil hindi mo na ako tinatawagan. Sabi ni Lolo Romeo. Patuloy lamang ito sa pag-iyak. Maging si Darren ay naging emosyonal. Pasensya na po, Lo. Masyado kasi ako naging busy sa Europe. Pero pangako, hindi na po mauulit yun. Dahil sinarinig, niyakap siya ng mahigpit ni Lolo Romeo. Ginantihan naman niya ang ginawa nito. Ginawa nga ni Darren ang lahat para bumawi kay Lolo Romeo. Muti siyang bumili ng maliit na bahay para dito. Bukod doon, dinala nga niya ito sa ospital para ipa-check up. Sa kabutihang palad, maayos naman ang kalusugan nito. Kinalaunan, nag-hire nga siya ulit ng caregiver para sa matanda. At siya na nga rin ang nagpapasahod dito. Sinamantala niya ang pagkakataon na kasama niya ito. Ipinasyal niya ito sa magagarang resort at magagandang lugar. Bumili nga rin siya ng mga bagong damit para dito at ibinigay niya ang lahat ng pangangailangan nito. Isang araw, habang nag-aalmusal, ay tumunog ang cellphone ni Darren. Nakatanggap siya ng text message mula sa kanyang misis. Kumunot ang kanyang noo noong mabasa yun. Napansin naman yun ni Lolo Romeo, kaya binalingan siya nito. O Darren, bakit para namang bigla ka nalungkot? Tanong nito. Nag-text po kasi si Bella. Tinatanong po niya kung kailan ako babalik sa Europe. Hinahanap na raw po ako ng anak namin. Iyak na raw po ng iyak ang anak namin dahil namimiss ako. Sagot ni Darren. Kung ganoon na po, kailangan mo nang bumalik doon. Suwestyon ni Lolo Romeo. Gusto ko na nga rin po. Pero sa totoo lang, natatakot po ako na iwanan ka. Paano na lang po kung mapahamak ka ulit? Sambit ni Darren. Ano ka ba, Apo? Huwag mo na akong alalahanin. Basta dapat mong isipin ang pamilya mo, ang mag-ina mo. Sabi ni Lolo Romeo. Hello, paano po kung sumama ka na lang po sa akin? Sa Europe ka na lang din po tumira. Sambit ni Darren. Apo, wala akong interes na tumira sa ibang bansa. Dito ako pinanganak sa Pilipinas. Kaya kung sakali, dito na lang din ako mamamatay. Pagtanggi ni Lolo Romeo. Pero, Apo, salamat na lang. Salamat dahil gusto mo ako makasama. Pero ayoko talagang umalis dito eh. Giit ni Lolo Romeo. Humugot ng malalim na hininga si Darren bago sumagot. Kung ganoon po, hindi na po kita pipilitin. Pero nangangako po ako, hindi na po kita papabayaan. Palagi po akong tatawag sa iyo. Ipaalam mo po sa akin kung mayroon kang kailangan. Sambit ni Darren. Salamat talaga, Apo. Aasahan ko yun, ha? Palagi kang tatawag sa akin. Sabi ni Lolo Romeo. Ngumiti naman si Darren bilang tugon. Pagdaan ng mga araw, ay tuloy na nga rin bumalik si Darren sa Europe upang makasama ang kanyang mag-ina. Sobrang saya talaga niya noong makita ang mga ito. Sa pagkakataong yun, tinupad na nga rin niya ang pangako kay Lolo Romeo. Araw-araw nga niya itong tinatawagan upang matiyak na maayos ang kalagayan nito. Regular nga rin siya nagpapadala ng pera dito. Kahit kailan, hindi na nga niya ito kinalimutan pa. Dahil para nga sa kanya, napakalaki ng kanyang utang na loob kay Lolo Romeo. Ito ang nagpabago at tumubog sa kanya. Malayo na nga ang kanyang narating, pero hindi niya nakalimutan na lumingon sa kanyang pinanggalingan. Pati niya na hindi perpekto ang kanyang buhay. May mahirap at masaya. Pero nagpapasalamat siya sa karanasang iyon. Lalo na
sa mga taong tumulong sa kanya. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Darren. Sa kwentong ito ay pinapaalam, bibihira lamang ang mga taong handang magmalasakit sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Kaya kung sakaling tayo naman na makaahon, matutunan din natin na lingunin sila. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.